Hello everyone! Welcome to my channel. This is your ICT Tech Guru. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa ating mga videos. Dito po sa aking channel, marami po kayong video na pwedeng panoorin at paniguradong marami kayong matututunan sa mga videos na yan. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung saan at paano i-download yung IPCRF template natin for school year 2025 to 2026 at paano ito i-accomplish. So ituturo ko sa inyo yung step-by-step procedure para sa mga bagong teachers at kung dati ka na nag-accomplish ng IPCRF, so ituturo ko pa rin siguro refresher course na rin doon para sa iba na nakalimutan na mag-accomplish ng IPCRF. So para i-download yung IPCRF template natin, ilalagay ko yung link doon sa ating description box. Sa description box ng video na to, i-click nyo lang yan. Then, magta-transfer kayo dito sa itong Google Drive. So, dito sa Google Drive, dalawang Excel file na makikita nyo dito. Yung isa, EIPCRF, tapos yung isa, MRF. Na yung MRF or yung mid-year review form, supposedly, dapat ina-accomplish yan during dun sa middle ng academic year. But then, sige, magkakaroon tayo ng separate tutorial kung paano i-accomplish tong mid-year review form kasi isa to sa mga attachment doon sa ating IPCRF portfolio. Then ngayon mag-focus tayo doon sa EIPCRF. So paano ito i-download? So dito i-download lang natin siya. So click nyo lang yan and then click nyo tong icon na to or right click and then download. So i-download lang din natin siya. So pag na-download na natin yan, i-open lang natin. Ayan, sige, dito download lang natin. Ayan. So pag na-download na natin yan, hanapin lang natin yung file na din-download natin. So ayan, then all we have to do is to double click it and then open it. So katulad siguro to pa rin ng last year na EIPCRF version na kailangan Microsoft Office 365 yung ginagamit natin para gumana yung mga macros, yung mga features na meron dito sa ating EIPCRF. So again, make sure you're using Microsoft Office 365. So yan, na-open na natin yung ating EIPCRF. So may lalabas na security warning dyan, macros have been disabled. So ang gagawin lang natin is i-click yung enable content. So it's important na i-click natin yan kasi yung mga macros o yung mga codes, yung mga automations na meron dito sa Excel formula, hindi siya gagana kapag hindi natin yung click. So i-click natin yan. Okay? So, wait lang natin siya mag-load. So, ayan. So, nakikita nyo naman dito, nakalagay dyan, school year 2025 to 2026. So, and then, kailangan nyo pumili ng career stage dito. So, meron ditong beginning towards proficient if teacher 1 to teacher 3 ka. Ayan yata yun. Proficient, teacher 3 to teacher 7. And then, highly proficient, master teacher 1 and master teacher 2. And then, distinguish yung master teacher 3 to 5. So, since for example, ngayon, teacher 2 ka, so ang pipiliin mo, beginning towards proficient na career stage. So, then, after that, click start. And then, meron ditong privacy notice. So, agree lang tayo dyan. And then, yan. So, nandito ngayon yung demographic profile. So, kung nakapag-accomplish ka na ng EIPCRF or IPCRF before, same pa rin, no? Yung mga fields na makikita natin dito sa demographic profile. Pero kung bago ka lang, ito siya. So, una, pili ka lang ng region. So, let's say ako nasa Calabarzon ako, piliin ko yan. And then, division, Cavite Province. And then, school ID, ito-type mo lang tong school ID, 30, 12, 13, let's say for example. And then, yung CLC or Community Learning Center, kung ALS ka. And then, yung or school name, yung mismong school ninyo. So, for example, ako, San Jose Community High School. And then, yung school type. So, click may drop down dyan kung urban or rural. So, let's say urban. And then, school size. So, kung small, medium, large. So, tanungin nyo yung inyong ICT coordinator or yung principal kung ano yung school size ninyo. But then, feeling ko naman alam nyo na naman yan. So, let's say large. And then yung curricular classification. So dito may mga options siya kung kinder lang siya, kinder to grade 6. So alamin nyo. So since yung school namin is junior high and senior high school, so pipiliin ko 7 to 10, 11 to 12. So pipiliin ko yan. And then type ko lang dito yung other information na kailangan. So let's say for example, Rima, then Jeric,
Macauba. And then employee ID, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Position, so since beginning ako, lalagay ko dito teacher 2, kunyari. Then employment status, kung regular, permanent, provisional, substitute, or contractual. So regular, permanent. So age, so bracket to, so 31 to 35. So then yung sex, male or female. So number of years in teaching, so meron ditong 0 to 3, 4 to 10, pili lang kayo dyan. Then highest degree obtained, so let's say ako graduate ako ng master's degree, so master's degree. Then ano yung master's degree mo? So lalagay mo lang siya MAED, or let's say Master of Arts in Education, major in Computer Assisted Instruction. Yan. And then level taught, so may drop down tayo dyan, senior high school or junior high school, so senior high. Then dapat email address, ilalagay mo siya jeric.lima at deped.gov.ph. So yung TIN number, ilalagay mo rin siya. Let's say for example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ganyan lang siya. Then, scroll down nyo lang siya. Then, ilagay nyo yung area or areas of specialization. So, since ako, TVL, so, i-check ko lang siya. Titik ko lang yan. Ayan. And then, sa strand taught, so, kung ano ako, TVL ICT kasi ako, so, i-click ko lang din yan. And then, ayan na. So, yun lang naman yung para sa demographic profile. So, medyo, ayun lang naman, onti lang naman yung information na kailangan mong i-fill out. So, kung done ka na, finalize profile. Then, ngayon, mag-enter ka na naman ng password. So, kami, ang style namin is kung ano yung school ID, yun yung aming password na sineset. But then, it depends on the instruction of your ICT coordinator or nung principal ninyo. So, ako, 30, 12, 13, so, yun yung gagawin kong password, 30, 12, 13, yung school ID. Pero again, it depends on the instruction of your principal or ng ICT coordinator ninyo. Then, save natin. So, ayan na. So, may mga instructions dito. Ngayon, pupunta naman tayo sa encoding part 1. So, ayan. Wherein, dito naman, i-encode natin yung ating mga information about our COT and then yung rater natin. Okay? So, ngayon, ilagay muna natin yung rater. So, doon sa memo, let's say for example, sa senior high school, depende kasi yung magiging rater mo. So, for example, kami, may master teacher naman. So, pwedeng master teacher yung rater natin. So, kung wala naman kayong master teacher, principal lang nag-rate sa inyo during classroom observation, so, yun yung ilalagay ninyo. Or, if master teacher ka naman, usually, ang rater natin dyan is yung school principal or yung school head. So, kung let's say, katulad ng setups namin, yung teacher 2, master teacher yung nag-observe, nagre-rate, nagbibigay ng rating doon sa COT, sila yung rater. So, sila yung ilalagay natin dito. So, let's say for example, Juan T. De La Cruz. So, siya yung master teacher. So, let's say for example, ang ilalagay ko dito ay master teacher 1. Yan. Tapos, date of review. So, ang format is year, month, date. So, 2026-06-05. Ayan. Dito pala last name lang siya. Sorry. So, De La Cruz lang pala. De La Cruz. Yan. Tapos, ito yung first name kasi magkahiwalay siya kaya nakakalito. So, let's say for example, Juan. Ang middle niya is T. Okay? Or, Timbao. Yan. Complete daw yung ilalagay dito. So, ayan. Tapos, ilalagay natin yung DepEd email niya. So, juan.delacruz@deped.gov.ph.
So, ganyan siya. So, okay na tayo dun sa ating mga raters information. So, dito naman, yung name of employee, position, automatic na magmamigrate na yung mga data natin dyan. So, dito naman, baba tayo, scroll natin sa COT1. So, since nga ang COT natin ay isa lang, so, kasi nga, di ba, binago siya, towards the end. So, isa lang yung rating natin for school year 2025-2026. So, ilalagay nyo lang dito yung rating ninyo na nakuha ninyo during COT. So, let's say 6. Ayan. Let's say dito 5. Ayan. Ilalagay nyo lang kung ano-ano yung mga rating ninyo. 6. Let's say 6. Ayan. 6. Tapos kung meron kang 4 dito, ayan. Ilalagay nyo lang siya. Tapos 6. Ayan. 6. Yan. So, ito yung rating. Depende to. May mga ano kasi dito. For example, yung mga COI. Yan. Classroom Observable Indicators. And usually, ang ano natin dyan, ang rating na pinagkukunan na, ang pinagkukunan natin ng score dyan is yung classroom observation natin. Yan. Tapos, yung mga NCOI naman, yun yung mga MOVs. May mga kailangan tayong i-present. Ayan. So, dito naman yung ating IPCRF NCOI. So, ito yung rating natin. So, let's say 5. So, dito naman, let's say 4. Let's say 5. Yan, dito naman, 5 pambiliin natin. Then, dito, 5. So, ayan. Okay. Tapos, meron din tayo dito. Ito kasi quality. Yan, yung Q. Tapos dito, meron tayong mga rating. For example, dito sa CRAF 4.4.2 NCOI natin. Aside from quality, meron din tayong timeliness or yung letter T. So, i-rate tayo ng rater natin dun sa quality at saka dun sa timeliness. So, let's say ni-rate tayo ng 5 din. Ayan. Tapos dito naman sa 5.4.2, meron, aside from the quality, yung Q, meron din tayong yung sa E. I forgot kung ano yung E. I-comment down yun na lang kung ano yung E dyan. At saka yung timeliness. Ayan. So, na-blackout ako. Basta yan, yung meron tayong mga ratings dyan. And then, dito, let's say may rating tayo dito 5, tapos dito let's say 4 naman din tayo. So, ganyan. Ayan. Okay? So, kapag nalagay nyo na dito sa part na to, sa Q, sa E, sa T, ilalagay naman natin dito sa baba yung ating date observed. So, kung kailan tayo nagpa-observe during our classroom observation. So, ganun pa rin, 2026, year muna yung format, dash, yung month. So, let's say, for example, 01, dash, let's say, 13. Okay? So, ayan na. So, ito, makikita na natin yung ating score at saka yung ating adjectival rating. So, ang score natin is 4.456. Very satisfactory yung ating rating for this school year. Alright. The next is, dito, ilalagay naman natin yung ating approving authority. So, usually, kapag teacher 2, ang rater natin is yung master teacher, ang approving authority natin is yung school principal. Kapag master teacher ka naman, yung master teacher, school principal yung rater natin. Then, kung hindi ako nagkakamali, ASDS yung approving authority natin. So, kung sino yung approving authority natin, tatanungin natin doon, yun yung ilalagay natin dito. So, if teacher 2, let's say, in this case, teacher 2, so, rater natin is yung master teacher or yung head teacher, then yung approving authority natin, usually yung principal. So, lagay din natin dito, Rivera, let's say first name niya is Marian. Then dito lalagay natin Cubao, yung apelido niya. Position natin is ilalagay natin, let's select from the drop down, school principal 1, then deped email marian.rivera@deped.gov.ph. So, ganyan siya. Then, kung tapos ka na, okay na to lahat, wala nang mali.
So, click na natin yung finalize. So, when ratings for all indicators are encoded, click finalize part 1. So, pa-finalize na natin. Then, magsaset ulit tayo ng password. So, again, pwede yung school ID ninyo para at least if may kailangan pang i-edit, so hindi kayo pa iba-iba ng password. So, 30, 12, 30. 30, 12, 30. So, click natin save. So, ayan na. So, ito ngayon yung part 1 individual performance commitment and review form. So, ayan, makikita na natin yung ating mga score, yung mga CRA, kung ano yung CRA na yon, yung ano yung objective na yon in detailed format. Ayan na siya. Ayan. Okay? Then, pupunta tayo sa part 2. So, dito naman sa part 2, ito naman yung ating mga core competencies. So, ang pagkakaintindi ko dito for school year 2025-2026, ang 95% yung manggagaling dun sa mga rating na ginawa natin kanina, and then 5% will be coming from the core competency. So, parang ganun yung rating, no? So, yan, i-rate tayo sa core competencies shall capture competencies required from DepEd personnel in all jobs within the organization. Okay? So, meron tayong mga rating dito, outstanding, very satisfactory, satisfactory, unsatisfactory, and then poor. So, ayan. So, i-rate din tayo. If hindi ako nagkakamali, kasama yung ang mag-accomplish nito or magbibigay ng score na to ay yung rater natin. So, for example, kung teacher 2, master teacher yung o yung head teacher yung magbibigay ng mga scores natin para dito sa part na to. So, hihingiin natin yung score natin sa ating mga master teachers or sa ating mga head teachers kung ano yung ating rating dito sa part na to. Ayan. So, kung ano yung mga binigay na score, yun lang yung encode nyo dito. Ayan. Ganyan lang siya. So, ilagay lang natin yung mga ratings. Yan. So, tatanungin nyo yung inyong mga rater. So, yung inyong mga master teacher o yung mga head teacher ninyo o yung school principal ninyo kung wala kayong head teacher at master teacher. Ayan. So, kung ano yung rating na ibibigay nila sa inyo para dito sa ating core competencies. So, again, 5% ito ng kabuang 100% na IPCRF rating natin. So, unlike before, wala talaga tong bearing, So, kahit 5%. Ngayon, for this school year, 95% yung ating scores kanina, then 5% will be coming from the core competencies. So, ganun na siya ngayon. Ayan. So, lagay lang natin. Tatapusin ko lang po yung mga ating scores. Ayan. Alright, so ganyan na siya. So, yan, lalabas yung ating part 2 core competency score. So, 4.771, outstanding tayo dito. So, kung tapos ka na, again, yung mga scores mo dito, hihingiin mo yon doon sa ating rater o sa ating master teacher, sa ating head teacher. And then, yan, kung tapos ka na, scroll down mo lang siya pababa. And then, yan, click next kung tapos ka na. Ayan. So, ito na siya. So, ayan, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, 95% will be coming from doon sa ating mga CRA, yung mga scores na nilagay natin kanina. And then, yung 5% will be coming from doon sa core competency. So, ayan siya. Magkakaroon siya ng rating. Parang dalawa yung rating natin. Tapos, magkakaroon tayo ng final rating dyan. Tapos, meron tayong overall adjectival rating, so outstanding. So, mapapansin nyo kanina, dito sa 95%, ano tayo dito very satisfactory kung hindi ako nagkakamali. Then, sa core competencies na hatak tayo, outstanding tayo doon. So, again, ang total pa rin ng score natin is outstanding. So, ganyan siya. And then, ayan. So, punta tayo ng part 4.
And then, ito naman yung IDP or Individual Development Plans. So, ilalagay lang natin, i-type nyo lang dito. So, ito na, makikita dito kung ano yung mga strength natin, yung mga developmental needs na natin. So ito, lumabas sa akin, applied knowledge of content within and across curriculum. Tapos dito naman, manage learner behavior. So, dito, ang gagawin nyo lang dito is ilagay nyo yung action plan ninyo, yung objective, and then yung inyong intervention, timeline, and then yung resources needed. So, i-accomplish nyo lang dito kasi this will be your individual development plan for, I think, para sa next school year naman na to na i-improve ninyo. Okay? So, kung tapos na kayo, yan, finalize IPCRF. So, maglagay lang tayo ng mga maglagay lang tayo ng mga scores. Ayan. So, then next, meron tayong teachers commitment form. So, in accordance to Section 28, so meron tayong teacher's commitment form. So, ayan siya. And then, PPS indicators for development from the teacher's commitment form. So, maximum of 3 PPS indicators with below minimum performance. So, yung mga mabababa natin na performance before. So, ayan. So, nandito na siya yung teacher's commitment form. So, ayan na siya. So, click lang tayo ng mga CRA. Ayan. Na, let's say, yun yung mga mabababa natin. So, bahala na kayo ha. Yun na yung ano natin. Tapos, ano yung previous rating ninyo. Ayan, ilalagay nyo lang din siya. In details. Tapos, yan na siya. Okay? So, yun lang naman siya. So, nandito na lahat. Ang nakita ko lang naman na additional dito sa IPCRF 2025 to 2026 is meron ng bago na 95% will be coming from dun sa ating mga CRA and then 5% manggagaling dun sa ating core competencies. Pangalawa, yung IDP, ganun pa rin naman katulad ng dati. So, dito ilalagay mo pa rin yung objective para ma-achieve mo yung para ma-improve mo tong developmental needs, tapos anong intervention na gagawin mo, kailan mo siya gagawin, at ano yung mga resources na kailangan mo. Same pa rin naman tong part na to. And then, ayan. So, yung commitment form, nandito na siya, embedded na siya on our EIPCRF. So, kung babalik naman tayo dito, pwede na nating i-finalize yung IPCRF kung hindi naman tayo magkakaroon ng... So, ayan. So, na-finalize na natin yung ating EIPCRF. So, again, kung hindi mo naman kailangan gawin yung or i-accomplish yung commitment form, hindi mo na naman kailangan siyang gawin. So, check natin ulit. So, part 1, part 2, part 3, part 4, okay na siya. Then, you're okay na with your EIPCRF. So, pwede mo na itong i-print. So, per page, ayan. Yan, pwede na to. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, pwede na natin siyang i-print. So, yung commitment form, hindi naman talaga siya kailangan i-accomplish. But then again, if meron kang mga, let's say, objective or CRA na medyo mababa ka, so pwede tayo mag-accomplish ng teacher's commitment form. So, yun lang for this channel. Please, do not forget to support this channel. Please click subscribe and then like this video, and see you on our next tutorial.